the date, time, and location of the appearance person before the competent national judicial authority. Required nga yan kasi, di ba? Sinabi ko na sa inyo, required yan sa batas nila. That is the next step after you arrest in the Philippines. Next step yan ni Torres. Dapat dadalhin niya sa competent national judicial authority. Ano ang sinagot dito ng ICC? Ng ICC at ng ambassador ng Pilipinas. Oh, ICC na ang sumagot nito. Do not know. Ano mga pulis, mga sundalo? Oh, loyal pa ba kayo sa Constitution? Sana loyal talaga kayo sa Constitution. Oh, ICC. Galing ito sa ICC. Ang ICC ang nag-fill up nito. Kangaroo court kayo. Kaya sinasabi ko sa inyo, yung ICC na yan, during this trial of Digong, feeling ng ICC, jackpot na sila. Hindi nila alam. Hindi nila alam. Yung kakutsaba nila, mga ano, kakutsaba nila sa Pilipinas, na si Bongbong Marcos, ay budulero. Nasama sila sa budol. Yan ang tinatawag na karma. Nagmamadali kasi kayo ICC na magkaroon ng trial kasi sinabun kayo nung December ng Assembly of States. Ang Assembly of States po, ito yung mga member states ng ICC. Sinabun sila na wala naman kayong trials in process. Tapos agad-agad sila nag-request ng warrant. Oh, ito naman gobyerno ni Marcos, atat na matanggal si Duterte sa Pilipinas, na shortcut na lahat. And do you really think that this will be taken well by the majority of the people of the world? May batas kayo, hindi niyo sinunod. Ulitin ko para sa kaalaman ng lahat kung ano ang dokumentong ito. Ang dokumentong ito ay galing mismo sa ICC. Ito ang tinatawag na information on the surrender and transfer. Okay? Kasi ito yung checklist kung nasunod yung mga procedures. Ngayon, kita mo, procedural details during surrender to the court of the arrested person. Diba? Sa harap, so, pipil upan to bago mo to dalhin ng detention center ng ICC. Okay. So, di ba? Procedural details eh. Sabi ko sa inyo para yan checklist. Assistance of the interpreter. Yes or no, not applicable. Kita mo ba kasinungalingan dito? The date, time, and location of the appearance of the arrested person do not know. Hindi nila alam ang date, time, at location ng competent National Judicial Authority kung saan umappear si Digong. Pati yung ambassador. Nada. Wala silang alam. Mahirap kasing maglagay. Mabuti na lang itong ambassador natin sa Netherlands ay hindi gumawa ng kamalian, kundi perjury ka, day. Perjury ka, day, kung mag-imbento ka dyan. Do not know. Hindi namin alam kung nasaan. Asan ba yung competent judicial authority? Sandali lang do not know. Hindi sana, kinonsult yung si Miko Clavano dahil sila naman daw ang competent judicial authority. Dapat sinabi ni Miko Clavano sa ambassador, spokesperson ng DOJ, na sila yung competent judicial authority.
Pero mahilat nga kasing magsinungaling. Perjury ka kasi. Pero ito sinabi ni Clavano, that's already an admission of usurpation of authority. Hindi ba? Pero, tagalin ka muna nating gwaping Pero ito, sa ICC document, the date, time, and location of the appearance of the arrested person before the competent National Judicial Authority do not know. ICC document po ito. Kaya, Karen, wag na kayo magmaang-maangan. Tatanungin nyo pa na dapat atang sinurrender. Hindi dapat. Talagang kailangan mong isurrender. Ito nga ang checklist ng ICC. Gets nyo yan? Checklist, ayan na to be completed prior to the surrender. Kasi nga, yan ang procedural details. Checklist ka eh. Check, check, check. Okay. Ano ang next? Did the arrested person receive assistance of the interpreter during the national proceedings? Sabi not applicable. Of course, kasi marunong ka mag-English. Tapos yung next question, did the arrested person receive legal assistance during national proceedings? Sino naman naglagay dito nang he received legal assistance during national proceedings? Paano magkakaroon ng national proceedings? Hindi nyo nga hinarap sa competent judicial authority yung tao. Kasinungalingan. Sinabi mo, hindi mo alam kung hinarap sa competent judicial authority, pero ang pinilapan, kung sino man nag-fill up dito sa ICC, kayong UICC, you wrote, he received legal assistance during national proceedings. Ang national proceedings na nire-refer dito ng ICC ay yung appearance before a competent national judicial authority in the Philippines. Hindi mo alam kung nangyari ito, pero alam mong binigyan ng legal assistance. Sabi nga naman Ilocano, kinananam. Pwede ba yun? Binigyan ng legal assistance sa national proceedings, pero hindi mo alam kung kailan hindi mo alam kung hinarap pa sa National Competent Judicial Authority. Napakasinungaling din na nag-fill up na ito na do not know. Hindi mo alam kung no or yes, kasi simple lang yung answer dun eh. Yes or date, time, and location. So, hindi niya alam ang date. Kung kailan hinarap si Digong sa competent National Judicial Authority sa Pilipinas. Hindi rin niya alam ang time. Hindi rin niya alam ang location. Itong pagkaharap sa competent National Judicial Authority, ito yung national proceedings. Pero, alam mo na binigyan siya ng legal assistance. Doon sa national proceedings. Pwede yun. Naglulukuhan tayo. Nakigets nyo na. The International Criminal Court has to be shamed in the international community because you are working based on dubious information from the start. How will you confirm na binigay ng legal assistance during national proceedings? Yung national proceedings na sinasabi dito ay ito, yung paghaharap kay Digong sa competent National Judicial Authority. Hindi mo alam ang date, hindi mo alam ang time, hindi mo alam ang location ng competent National Judicial Authority kung saan hinarap si Digong, do not know. Tapos bigla ka magsasabi na nabigyan siya ng legal assistance during that national proceedings? Hala, oy, goy.
Ala, uy, doy. Uki na nanam. Ang Ilocano, ito ang tinatawag na uki na nanam. Puksaan tayo nito. Okay? Tama ako, mga friends? Napakasimple, di ba? Hindi, alam nyo, hindi natin, malalaman nyo kapag pinaiikot-ikot ang utak nyo, paiba-iba. Walang direction. No flow. Okay? Parang si Claire Castro, kung ano-ano pinagsasabi. Claire, para kang taya sa Dr. Quack-Quack ngayon. Alam niyo yung larong Dr. Quack-Quack, di ba? Kung mga elitista kayo, malamang hindi nyo alam. Yung taya, di ba? Ang gagawin niya, iaantanggal niya yung buhol. Alala niyo yun, yung mga hindi taya, ang gagawin nila, isusuot-suot nila yung mga sarili nila kung saan butas, ganyan. Tapos yung taya, ang gagawin niya, i-fix niya yung pagkakabulbol.